Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang malaking alokasyon ng Office of the President para sa confidential and intelligence funds para sa taong 2021. Dapat daw, ilipat na lang ang pondo sa COVID-19 response. At kaugnay po niya, nagbabalita live si Ria Fernandez. Ria. Bok, binusisi ng mga kongresista ang paglalagak ng Office of the President ng higit 50% ng proposed 2021 budget ito sa intelligence. Kasabay niyan, ipinagtanggol naman ni Executive Secretary Salvador Mejaldea ang pasya ng presidente na palayain si U.S. Marine Lance Corporal Scott Pemberton. Sa pagharap sa Kamara, dinipensahan ni Executive Secretary Salvador Mejaldea si Pangulong Duterte sa paggawad ng absolute pardon kay American soldier Scott Pemberton. Nahatulang guilty si Pemberton dahil sa pagpaslang sa Filipino transgender woman na si Jennifer Laude habang nasa bansa noong 2014. Maingat daw na pinag-aaralan ng gobyerno ang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Dahil ayon kay Mejaldea, malawakan ang epekto ng kasunduan sa bansa, kaya ipinagpaliban muna nila ang pagbuwag dito hanggang 1 taon. Samantala, tinanong din si Mejaldea tungkol sa pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga kumpanyang China na binlacklist ng US at ilang international banks dahil sa mga iligal na aktibidad ng mga ito sa West Philippine Sea. Ayon kay Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite, kabilang dito ang China Airport Construction Corporation na sinasabing subsidiary ng Construction and Communications Corporation of China at sangkot sa bilyong-bilyong pisong Sangli Airport Project. Aminado ang presidential official na narinig niya na ito sa balita, pero wala pa raw silang opisyal na ulat na natatanggap tungkol dito. Kaya si Gaite, pinunteriya na ang gamit ng paglalaan ng Office of the President ng malaking pera para sa confidential and intelligence funds. Para sa 2021, nagkakahalaga ito ng 4.5 billion pesos nang hinihinging 8.2 billion pesos na kabuuang budget ng ahensya. Para sa ilang progresibong mambabatas, dapat ilipat na lang ang pondo sa COVID response at mga ahensyang may maliit na alokasyon. Kabilang sa kanilang mungkahi ang Office of the Vice President na may pinakamataas na audit rating sa buong birokrasya. Bok, sabi ni Vice President Leni Robredo sa mga kongresista, 720 million pesos ang inisyal na hiningi nila sa Department of Budget and Management. Pero 679 million pesos lang daw ang inaprobahan. Sa kabila nito, nakatuon pa rin at determinado ang House Appropriations Committee na aprobahan ang pondo ng Office of the President. Bok? Bok, doon sa paliwanag ni Executive Secretary Mejaldea, parang labis ang pag-iingat nila doon sa VFA, kaya sila nag-iingat kay Pemberton. Pero kung gano'n ang kanilang pag-iingat sa VFA, bakit nung Enero at nung Pebrero, binuwag nila ang VFA dahil lamang sa issue ng visa ni Senator Bato. So parang ibang klaseng pag-iingat naman yung ngayon kumpara nung simula ng taon. Bok, sa pagdinig kanina, matipid yung mga sagot ni Secretary Salvador Mejaldea sa mga tanong ni Congresswoman Arlene Brosas patungkol dito sa issue ni Pemberton at sa Visiting Forces Agreement. Gayunman, wala rin sa mga kongresista ang nag-raise tungkol dyan sa issue ng kondisyon noon ni Pangulong Duterte na bubuwagin niya ang VFA kung hindi ibabalik yung visa ni Senator Bato de la Rosa. Bok? Okay, Bok. Tapos nabanggit mo kalahati ng budget for next year ng Office of the President mapupunta doon sa intelligence and confidential funds. That's around 4.5 out of more than 8 billion. More or less, that's like this year's OP budget and this year's intelligence and confidential funds. Pero maliban doon sa ilang nagtanong, wala bang nagtataka sa mga kongresista kung bakit kailangan ng ganong kalaki, 4.5 billion na intelligence funds ng Office of the President? Bakit hindi yung intelligence funds ay ilaan na lang doon sa AFP at sa PNP kung saan mas kailangan nila? I mean, ano yung papel ng OP sa intelligence? Exactly, Bok. Numero uno talagang kumo-question dito sa malaking pondo para sa Intel funds ay yung mga mambabatas mula sa Makabayan Block. Para kay Congressman Carlos Zárate, para kasing may redundant ng allocation kasi yung halimbawa yung Intelligence Coordinating Council or agency ay may sarili rin silang pondo para gampanan yung kanilang mandato. Pero sinasabi kasi ng Office of the President ay kailangan nila itong pondo dahil una kahit may
may pandemya daw, marami pa rin daw mapagsamantala. Katulad na lamang nung nangyari sa Sulu na may twin bombings. And kailangan din daw ito para mapaigting yung cyber security. And at the same time, ang depensa nila doon sa mga ahensya na gumagawa na ng intelligence operations ay kailangan din daw nilang sabayan yon ng surveillance. Sige, let's do some comparatives. Would you have any comparatives o comparable numbers doon sa nakarang 4 na taon na intelligence funds ng pamahalaan doon sa Office of the President? For example, if I remember correctly, yung last year ng administrasyon ni Aquino, nasa 500 million lamang yung intelligence and confidential funds. Tapos lumobo. Mhm. Tama ka dyan, Bok. During the term of former President Benigno Aquino, $500 million lang, 500 million pesos lang ang Intel funds. Pero nung dumating sa termino ni Pangulong Duterte, nagsimula yan sa 2.5 billion pesos until 2019. Pagdating ng 2020, doon na nagsimula yung 4.5 billion pesos. Ang sinasabi naman ng Office of the President kanina, malaking tulong din itong Intel funds na to, lalo na nung nagkaroon ng pandemya kasi yung initial response ng gobyerno, doon hinugot daw yung pondo. Ngayon, may 4.5 billion pesos na naman silang hinihingi. And sabi nga ng isang kongresista kanina, parang first time in history ng budget briefing na medyo na-disclose kung saan gagamitin itong Intel funds because alam naman natin, or sa iba nga nating mga manonood na hindi pa alam, itong Intel funds kasi hindi na kailangan dumaan ito sa audit. Kaya yun din yung pangamba ng mga progressive lawmakers natin. Well, actually, ganun nga eh. That's the advantage and disadvantage of intelligence funds and confidential funds. Hindi mo kailangan ng resibo dyan na ibibigay mo sa COA para patunayan na naggastos mo sa tamang paraan yung pera. So the bigger your budget for intelligence and confidential funds, the more leeway you have dun sa paggamit ng perang yan. Yes, correct, Bok. And ang isa pang na-raise kanina kasi, aside nga doon sa redundancy ng allocation, bakit hindi na lang din sana ibinigay halimbawa sa military and sa police dahil alam naman natin na yun din naman yung kanilang trabaho. Nagmo-monitor sila at gumagawa sila ng mga intelligence. So, ang pondo kasi na hinihingi para sa PNP ng DILG ay nasa 190 million pesos lang. And sa military naman, 203 million pesos. So, malayong-malayo dito sa 4.5 billion pesos. And I remember the complaint last year, habang nagde-deliberate sila dun sa intelligence budget nitong Office of the President for this year, yung OP, yung Office of the President, actually is the government agency with the biggest allocation for intelligence among all the other government agencies, including the PNP and the AFP. So my question to you is this saan ahensya ginagamit ang intelligence budget na yan ng OP? Sino gumagamit? Well, ang ilan sa mga nabanggit noong nakaraang budget hearing sa Kamara ng Office of the President. I'm sorry. Isa na dyan yung Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOK. Kanina nabanggit itong Philippine Center on Transnational Crime, Presidential Commission on Visiting Forces Agreement at ilan pa. Pero alam kasi natin itong mga attached agencies ng Office of the President, meron silang mga sarili ding budget and didinggin din yung kanilang mga budget proposal sa ibang mga araw. Yeah, and even if you look at all these agencies, parang would they ever get to spend 4.5 billion pesos at the end of the year? That's also a big question. Pero anyway, maraming salamat. Ria Fernandez reporting live from the Senate.